Our gospel this morning is a reminder to all of us to avoid the danger of self-congratulations. Congratulating ourselves for what we have done. In this simple and short gospel, the Lord is reminding us of the danger of self-entitlement. I did this, and therefore, I deserve this. How many times have we heard it said, "Oh, congratulations, you deserve it. Very good. I congratulate you on your promotion. You deserve it. Wow, there is an increase in your salary. You deserve it. You got honors in the school. You are the valedictorian. You deserve it." That is the mentality that sometimes creeps in. I deserve this. In the gospel, the Lord is very clear. You don't deserve anything because everything is gift. Kasi kahit sa panalangin, kumisan yan ang panganib. Nagdadasal ako, so sa makatwid, dapat maging mabuti sa akin ng Diyos. Nagsisimba ako, kaya dapat dinggin ng Diyos ang aking panalangin. Kaya kapag hindi binibigay ng Diyos ang ating hinihingi, nagtatampo tayo. Kapag tayo'y nagkakasakit, sumasama ang loob natin sa Diyos at sinasabi natin kumisan, bakit ganon? Nagdadasal naman ako Nagsisimba naman ako Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ako? Kasi ang iniisip natin, dahil naging mabuti tayo sa Diyos, dapat maging mabuti ang Diyos sa atin. Anong sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? When you have done all you have been commanded to do, just say, well, we are unprofitable servants. We have just done what we are obliged to do. Ginawa lamang namin ang aming tungkulin. Kung bigyan tayo ng gantimpala, salamat sa Diyos. Kung walang tinanggap, salamat pa rin. Ang mahalaga ay ginawa natin ang inaasahan sa atin. Nagpapakabuti ba tayo para maging mabuti ang Diyos sa atin? Hindi. Naging mabuti ang Diyos sa atin, kaya tayo nagpapakabuti. What makes a person wise? Wise. In the first reading from the book of Wisdom, it said there, resplendent and unfading is wisdom, and she is readily perceived by those who love her, and found by those who seek her. If you're looking for wisdom, according to the first reading, you will find her. She is making herself available. So let us be wise. But what makes a person wise? When do we say a person is wise? Let the gospel help us. There are at least two traits or characteristics of a wise person. A wise person, number one, is someone who thinks ahead. A wise person knows how to anticipate. The Lord told us the kingdom of heaven is like 10 virgins. 5 of them were foolish and 5 were wise. What made the 5 virgins wise? They were able to anticipate
the events, the things that will happen. They are not only thinking of today, they are thinking of tomorrow. They are not only thinking of the present moment, they are also thinking of what is going to happen. Yan daw ang matalino. Hindi lamang iniisip ang kasalukuyan, pinaghahandaan ang kinabukasan. Isa ho siguro sa pinakamagaling na mga billiard players ay si Efren Bata Reyes, the magician. Anong sikreto ni Efren Bata Reyes? Kapag tumira siya, hindi lamang niya iniisip yung cue ball at yung bola na gusto niyang tirahin. Iniisip din niya kung saan niya dadalhin yung cue ball matapos niyang tirahin yung bola. Anticipation. Inihahanda niya. Hindi lamang siya tira ng tira kung saan na lang pumunta ang cue ball. Hindi. May strategy yan. Ganon din. Ang matalino ay pinaghahandaan kung ano yung posibleng mangyari. At yan ang ipinakita sa atin, mga kapatid, ng Ebanghelyo. Para maintindihan natin ang Ebanghelyo, kinakailangan maintindihan natin ano ba yung ginagawa kapag ikinakasal nung panahon ni Jesus. Nung panahon ni Jesus, ang kasal, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Hindi katulad ngayon, meron kang date, meron kang time, meron kang place. Ang kasal ay December 20, alas 8 na umaga, sa San Agustin o sa Manila Cathedral. Alam natin yan. Pero, sa mga Hudyo, nung panahon ni Jesus, at kahit daw ngayon, yung kasal, yung kasalan, ay pwedeng mangyari sa umaga, sa tanghali, o sa gabi, o sa hating gabi. Kaya yung mga abay, kinakailangan yung mga abay na kinuha para ilawan ang daraanan ng ikakasal, yung lalaking ikakasal pupunta sa bahay nung babaeng ikakasal para makipag-usap sa mga magulang. At pagkatapos, yung lalaking ikakasal, dadalhin ang kanyang asawa, mapapangasawa sa kanyang bahay. Hindi alam yon kung kailan mangyayari. Kaya merong mga abay na ang dala ay mga sulo upang kung sakaling dumating ang mga taang ikakasal sa gabi, mailawan ang daraanan ng ikakasal. Yung mga matatalinong dalaga, inisip nila, teka muna, hindi natin alam kung anong oras darating ang ikakasal. Wag lamang yung langis na nasa sulo ang dali natin. Magdala pa tayo ng extra. Kung sakali na maubos na yung langis doon sa sulo, meron pa tayong maidadagdag. Nakakaya naman sa ikakasal kung dumating siyang madilim. Yun ang matalinong tao. Iniisip hindi lamang yung ngayon, iniisip din kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Matalino ba kayo? Matalino ba tayo? Pinaghahandaan ba natin ang kinabukasan? O baka, sumweldo ngayon, sige, ubos, may pera inom dito, inom doon, pasyal dito, pasyal doon, gastos dito, gastos doon. A wise person is someone who knows how to anticipate his needs. A wise person is someone who is 2 or 3 steps ahead. A wise person is somebody who thinks not only of the present, but also of the future. That is the first trait or characteristic. The second characteristic of a wise person is he or she knows how to say no. Dito sa Ebanghelyo, yung hangal na mga dalaga, humingi ng langis doon sa mga matatalinong dalaga. Ang sagot ng mga matatalinong dalaga ay, no, for there may not be enough for us and you. Hindi ito kaswapangan.
no? Hindi ito pagdaramot. Kinuha sila para ilawan yung dadaanan na ikakasal. Practical sabi nila, kapag binigyan namin kayo ng langis, mauubusan din kami ng langis, mauubusan din kayo ng langis. Pare-pareho tayong walang ilaw ang sulo. Ganito na lang ang gawin niyo. Pumunta kayo sa tindahan, bumili kayo ng langis, kami ang maiiwan. Ang taong matalino, marunong ding tumanggi. Hindi sa lahat ng pagkakataon, oo ang sagot natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pagbibigyan natin ang hiling sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sumasang-ayon tayo. A wise person knows how to say no when it is necessary. Kasi tayong mga Pinoy, parang yan ang isang mahirap nating gawin. Iimbitahan mo. May pinadala kang invitasyon. Nakalagay doon RSVP. Ano ibig sabihin ng RSVP? Please respond. Sabihin mo kung aatin ka o hindi. Nang sa ganon, mapaghandaan ilan ang bisitang darating. Gaano kadami ang pagkain kailangan. Gaano karami ang bisita para sa venue. Tayo mga Pinoy, marami sa atin, hindi pinapansin yung RSVP. Bakit? Kasi kumisan, nahihiya tayong sabihin, hindi ako pupunta. Kaya anong sagot natin? Pupunta ka ba? No? Ang sagot natin, titignan ko. Yan. Susubukan ko. Di ba? Bakit ba? Sabihin mo, hindi ako pupunta. Oo, pupunta ako. Nahihiya ba tayo na tumanggi? Kaya sabi nga for Filipinos, yes has so many meanings. One of these is no. Kaya minsan daw, ang hirap nating kausap. But a wise person knows how to say no. At kung hindi na ninyo kaya, pagod na kayo. Sabihin nyo, hindi ako pwede. Ang dami-dami ko nang gagawin. Sa susunod na pagkakataon na lang. We cannot please everyone. If we try to please everybody, we will end up pleasing nobody. Learn how to say no. A wise person anticipates. A wise person knows how to say no. Mga minamahal kong kapatid, sana po maging mga matatalinong tao tayo. Kailangan natin kasi ngayon mga taong matalino, hindi tatanga-tanga. Amen.